salita. Ang ikaapat na wika ng ating Panginoon Jesus sa krus. Matatagpuan po natin sa Matthew 27, 45. Sabi po dito, nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig pong sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan. Isa pong madamdamin na tagpo ang ikaapat na wika ng ating Panginoong Jesus sa cross. Sa 7 wikang iyon, yung apat na wika, yung 4 last word niya talaga, yun ang pinaka-emotional na kung ating papansinin. Na nasabi niya na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano po kaya ang dahilan ng pag-iyak, pagsigaw ng ating Panginoon ng mga wikang ito? Na ito'y matatagpuan din po natin, doon nakaulat din po ito sa Marcos 15:32 at 33 to 34. Sa mga panahon iyon, mayroong naganap during that time. Isang dramatic and unusual took place. Darkness na naramdaman sa buong sangkalupaan sa loob ng ilang oras. Yun po ay sa loob ng 3 oras. Ito po ay nagre-represent sa kakilakilabot na paghatol ng Diyos sa sangkatauhan, yung pagdilim ng mundo. And Jesus cried out in a very loud voice. Ang kanyang pag-iyak sa malakas na tinig na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? This is a central saying, revealed to the heart of His mission, the heart of His work on the cross. Yan. Si Kristo ay Diyos. Tatandaan natin, si Kristo ay 100% na Diyos. Ngunit, huwag din natin kalilimutan na ang Panginoong Hesus ay 100% din na tao. Kaya sa pagkakataong ito, si Kristo ay nagsasalita sa kanyang humanity bilang tao. Yan, sabi niya, bakit niya sinabi na Diyos ko, hindi Father? Diba? Hindi Ama. Yan dahil niya si Jesus, yung Diyos ko sabi niya, siya ay nasa katawang tao pa that time. Siya ay tao. At ang isa pang Diyos, di ba, kung natin tatandaan, dalawa Diyos ko. Dahil ang isang Diyos ko, it is represent for the Father, and the other one is the Holy Spirit. Na sinabi ni Kristo na that time, bakit hindi niya sinabing Ama? Yun nga po. Kasi siya ay nasa sa katawang tao. Dahil noong time na yun, he has lost the intimate fellowship or relationship sa Diyos Ama. They turned back on Him at ganoon din ang kanyang banal na Espiritu. Matatagpuan po natin yung kabuuan ng prophecy ito kung babasahin po natin sa chapter 22 ng awit. Pag may time po kayo na lang po ang mag-aral kasi kung babasahin po natin, mauubos po yung ating mga oras. Pero dito po dinitalye ng buo kung paano yung paghihirap sa pagpako ng Panginoong Hesus sa krus. Ito inihayag yung napakatagal ng panahon. Hindi pa na ipapanganak ang Panginoong Jesucristo na siya na pinanganak ni Virgin Mary, nakaulat na doon sa lumang tipan yung mga bagay na mangyayari sa kanya na siya ipapako sa krus. Kaya lahat ng iyon ay katuparan ng propesiya na mababasa natin doon sa awit. Ang lahat ng physical, emosyonal at pagpapahirap sa kanya, ang pagkakanalo ni Judas at yung anim na paglilitis, na iligal na paglilitis, buwan na mga saksi, pangungutya, pagmumura at pagtutura sa kanya, pagbubugbog, pagkahagupit na dinanas ni Kristo sa kamay ng mga tao, ay hindi ngayon dinamdam. Sa kabila ng mga yon, nanatili siyang tahimik.
Sabi niya dito, sa kabila ng lahat na yan, tahimik lamang siya. Ang lahat ng sakit na dinanas niya at naramdaman ay hindi iyon ang naging dahilan ng kanyang pag-iyak at pagsigaw na sabi ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Noong panahon na nakabitin na sa cross ang Panginoong Hesus sa sobrang sakit, ang kanyang mga buto ay halos ng mga las. Labis ng paghihirap, ngunit marami pang mga nakapaligid sa kanya na nanunuya. Nanunuya. Ngunit hindi pa rin yun ang dahilan ng kanyang pag-iyak ng malakas at pagsigaw ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hanggang sa katanghalian na panahon iyon ay biglang dumilim ang kalangitan, ang kapaligiran, at pagkatapos ng dilim na iyon ay may nangyari kay Jesus na siyang reason ng pag-iyak at pagsigaw niya ng malakas. Ano kaya ang nangyari kay Jesus ng mga panahon iyon? Ito ay ang isang iglap, ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, ang kasalanan ng sanlibutan ay inilagay sa balikat ng ating Panginoong Hesus. At ang Diyos Ama at ang Holy Spirit ay tumalikod sa Kanya. Si Jesus ay namuhay dito sa lupa ng perfecto. Si Jesus ay hindi siya nagkasala. Wala siyang kasalanan dahil sa ibanan. Ngunit ngayon, ang kasalanan ng mundo ay iniatang sa kanyang mga balikat. Pinasa ni Jesus ang ating mga kasalanan. Dinanas ang parusang nararapat sana ay nasa atin. Natapat tayo ang magdala. Natapat tayo ang magbayad ng mga kasalanan ito. Namatay si Jesus bilang handog para sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ng sanlibutan. Ang puot at paghatol ng Diyos na nararapat sa atin ay bumagsak sa Kanya, na mababasa natin sa Isaiah 53:6. Sabi doon, pinasa sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan ng lahat. At sa oras na iyon, ng kadiliman, dinanas na Jesus, ang Panginoong Jesus, ang hirap, katumbas ng walang hanggan, impyerno. Si Jesus ay nabuhay na kasama ng presensya, nabuhay siya noon dito sa lupa, na kasama ng presensya ng Panginoong Diyos. Sa buong buhay niya, dito sa mundo, sa pagkakataong ito, ay nasa kadiliman siya. Siya ay huwalay na sa presensya ng Diyos. Nang sabi doon sa Juan 18:11, sinabi ni Jesus kay Pablo, isalo mo ang iyong tabak, ang sarong sa akin ay nilagay ng Ama, ay hindi ko baga iinumin. At gayon nga ay lubos nang ininom ni Jesus ang kupang ng puot ng Diyos sa kasalanan at kakilakilabot na dahilan ng kanyang pag-iyak ng malakas at nagsampit ng katagang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi sa ikalawang Korento 5:21, yang hindi nakikilala ng kasalanan ng kanyang inaming yang hindi nakikilala ng kasalanan ay kanyang inaming may isala dahil sa atin upang tayo ay maging sa kanya ay katuwiran ng Diyos. Sino po ba tinutukoy dito na nag-ari ng ating mga kasalanan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa talatang ito ay makikilala natin na ang Panginoon ay tunay na mabuti. Siya ay napakatakila. Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus ang siya nagsakripisyo para sa atin. Now, the full force of God, righteous, not only and therefore there, ay naramdaman ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin kaya imagine na, bigyan natin imagine na kung paano ang hirap na dinanas ng ating Panginoong Hesus noon sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa ating mga kasalanan. Sa unang Juan 4:10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. Noong ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ang ika-apat na wika ng Panginoong Hesus sa krus ay nagpapakita ng Panginoong Hesus ay nagdala ng kasalanan na sanlibutan at puot ng Diyos para sa atin. Kaya sa pamamagitan noong si Jesus ay nagkaroon
tayo ng pagkakataon na makalapit sa Diyos to build our good relationship and or intimate relationship sa Diyos. At maaari na tayo makalapit sa Ama ng mayroong pusong nagpapakababa at may pagpapasalamat upang mapagaloy ng Diyos ang kanyang walang hanggang biyaya at pagpapala at habag sa bawat sumasampalataya sa muling pagkabuhay sa ating Panginoong Jesus. At upang muli tayo makaisa sa Diyos, pinasal ng Panginoong Jesus ang kasalanan sa mundo upang sinuman ang manampalataya ay igagawad ang kapatawaran at kaligtasan ay maaabot bawat tao nasa sampalataya kay Kristo. Now, it's our choice kung tatanggapin natin o i-ignore natin ang alok ng Diyos na awa at habag. Kaya church, sino tayo para tumanggi? Tayo bilang mananampalataya, ang ating buhay na tinubos ni Kristo, nararapat lamang ibalik natin ang buhay natin at pasasalamat natin sa Panginoon. Magandang hapon at maraming salamat.